Kristo. Jaya Jaya Jesus Kristo. Jaya Jaya Jesus Kristo. Jaya Jaya Jesus Kristo. Jaya Jaya Jesus Kristo. Jesus Christ. Maraming tao nagpapahayag ng kanilang debosyon, pananampalataya, at pag-surrender sa Kanya. Subalit, sino nga ba talaga si Jesus Christ? At sino ang tunay na Kristiyano? Ano ang kahulugan ng pag-surrender sa Kanya? At ano ang tunay na Kristyanismo? Ang kasagutan sa mga katanungang ito ay matatagpuan sa mensahe ni Jesus Christ. At ngayon, ang tunay na mensahe ni Jesus Christ ay ihahayag sa atin na ating kaibigan na si Gabay Hari Criado. Ang salitang Hari ay isang banal na pangalan ng Diyos Ama or Holy Name of God na may kahulugan na siya na nag-aalis ng mga impediments and difficulties sa paglapit natin sa Kanya. At ang kahulugan ng salitang Criado ay tagapagsilbi o servant. Kaya ang ibig sabihin ng Hari Criado ay tagapagsilbi ni Panginoong Hari. Ngayon ay pakinggan natin si Gabay Hari Criado sa ating programang Gabay Hari. The Gospel of Lord Jesus Christ is a good news. It is the best news. You know, nowadays, 90% yata ng balita, bad news. But there is good news. And the gospel, the good news, is the best news, the best message. What is the best? The best is we can end our miserable material existence. Ang magandang balita ay maaari tayong makapunta sa kaharian ng Diyos kung saan walang misery ng birth, diseases, old age, at kamatayan. There is only happiness that is permanent. Lahat naman tayo gusto nating maging masaya. It is our natural condition. Ang problema lang ay kapag ang desire to be happy ay nagkaroon ng mix ng ignorance, hahanapin natin ngayon ang kaligayahan na natural sa atin sa maling direksyon. Merong lumapit kay Jesus Christ, papaano po ako makakapunta sa kaharian ng Diyos? Ang sagot ni Jesus Christ, sundin mo yung mga commandments. Sabi ng nagtanong sa kanya, sinusunod ko po ang mga commandment. Kung ganon, sabi ni Jesus Christ, ipamigay mo ang iyong mga ari-arian at sumunod ka sa akin.
Yung tao na gustong makapunta daw sa kaharian ng Diyos ay umalis at siya ay malungkot. Bagamat gusto niyang makarating sa kaharian ng Diyos, kaya lang hindi niya kaya i-give up ang kanyang ari-arian, possessions, material attachment. At doon ay sinabi ni Jesus Christ, napakahirap talaga para sa isang mayaman na makarating sa kaharian ng Diyos. Mas mahirap pa kaysa camel na pumasok sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman makapasok sa kaharian ng Diyos. Meron doon nagsabi, paano makakapasok yung camel sa butas ng karayom? Kung mas mahirap pa doon sa mayaman makapasok sa kaharian ng Diyos, sino yung maliligtas? Ang sabi ni Jesus Christ, kasi nga, paano makakapasok yung camel sa butas ng karayom? With man, it is not possible. But everything is possible with God. Yung imposible sa atin, sa Diyos ay walang imposible. It's not possible for man, but with God, it is possible. So kasama doon sa kanyang instruction, sumunod ka sa akin. Ito'y napaka-importante. Sumunod ka sa akin. So, iyon ang totoong Christianity, ang sumusunod kay Jesus Christ. Jesus Christ did not say, you become a member of a particular church. Jesus Christ did not say, kailangan kang sumali sa isang grupo. Hindi. Sumunod ka sa akin. Pag sinabing sumunod ka kay Jesus Christ, ibig sabihin, kailangan malaman natin kung ano ang kanyang pinapagawa sa atin. Ang aking unang kautusan ay mahalin mo ang aking ama ng buong puso, ng buong pag-iisip, ng iyong buong pagkatao, your entire being. And the second commandment is like the first one. It is still love. Love your neighbor. So, pure love for God is Christianity. Christianity is not only a state of consciousness, but it is a condition of the heart. The heart must be filled with love for God. Follow the teachings of Jesus Christ. A person to be called a Christian should come to the platform of loving God. So, ang pagmamahal na ito sa Diyos, hindi ito yung akala ng mga tao ay pagmamahal na nakikita nila sa mundo. Ang sinasabi nating pagmamahal
dito sa mundong ito ay ah, reflection lamang ng pagmamahal sa Diyos. Reflection. Parang kapag meron kang nakikitang flower vase sa salamin, reflection yan. Kung merong flower halaman dito na nasa base, rose for example. Pag amuyin mo yung bulaklak, mabango, hindi ba? Mabango. Pero yung doon sa reflection, walang amoy. Pareho yung kulay. Kapag gumagalaw, ito, gumagalaw din yung nandun sa salamin. Pero yung sa salamin, walang amoy. Dito, yung bulaklak dito, merong amoy. So, ganyan din ang tinatawag na pagmamahal dito sa material world. It does not last. Napakarami ng mga taong nagsabi ng I love you. At pagkatapos ng ilang panahon, I hate you na. So, anong nangyari dun sa love? So, yun yung sinasabi natin, walang endurance, hindi talaga totoo, reflection lamang. Real love is meant for God. When there is love for God, then automatically there will be love for your neighbor. Real love is unconditional. So, papaano tayo magkaroon ng ganyang klaseng state of consciousness? Sa pamamagitan ng association. Kapag tayo ay nagkaroon ng contact sa isang totoong devotee ng Diyos, yung totoo niyang mahal ang Panginoong Diyos, ang kanyang buhay ay inalay niya sa Panginoong Diyos. A person who is experiencing uninterrupted loving devotion to the Supreme Lord, that person, when you get in contact with that person who is experiencing uninterrupted devotion to God, we can learn from him. Matututunan natin kung ano yung paraan para tayo diin ay magkaroon ng pure love for God. Baka yung iba po na makakapanood nito ay isipin nyo o masasabi nyo na, posible ba yan? Hindi lamang posible. Ito ang ating totoong kalagayan. Meron ng pagmamahal sa Diyos sa puso ng bawat isa sa atin. Subalit ito'y naging dormant lamang. Dormant, parang hindi gising. Parang tulog. Katulad yung kahoy o itong plastic na ito. Meron ding apoy dito, kaya lang dormant. Kapag nagkaroon ng contact ang plastic o ang kahoy sa isang kahoy na umaapoy, dahan-dahan lalabas din ang dormant na
apoy sa loob ng plastic o ng kahoy. Kaya napaka-importante na magkaroon tayo ng contact sa isang devotee ng Panginoong Diyos. Mula sa Kanya, may tuturo niya yung paraan kung papaano ma-uncover, matanggalan ng cover, yung covering ng puso natin. Ano yung covering niyan? Yung inggit, galit, pagnanasa. Yan yung nagko-cover doon sa pagmamahal sa Diyos na nandiyan na sa bawat isa sa atin. Tatanggalin lamang yung covering na yan at tayo na bawat isa sa atin, kapag natanggal yan, yung anger, jealousy, enviousness, covetousness, the desire to enjoy separately from God, kapag nahugasan yan, ay magmamanifest, lilitaw ang ating totoong kalagayan na nagsisilbi sa Panginoong Diyos ng buong pagmamahal. So, ang teachings ni Jesus Christ, ang daan papunta sa kaharian ng Diyos. Doon sa kung saan tayo makakaranas ng kaligayahan ng walang hanggan. Ang sabi ng Panginoong Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through me. So, nung panahon na yon, si Jesus Christ lamang ang totoong pure devotee. The pure Son of God. Walang ibang nagtuturo ng pure devotional service. Maraming nagtuturo ng ritual. But they don't actually awaken this desire to love that is actually meant for God. But by the influence, sa influence ng devotee ng Diyos, tayo rin ay makakaranas niyan. Magkakaroon tayo ng malakas na kagustuhan na magsilbi sa Panginoong Diyos. Sa pamamagitan lamang ng devotional service, magkakaroon ng wisdom at pagmamahal sa Panginoong Diyos. Ang paraan din para ma-awaken yan ay tinuturo ng mga devotee ng Panginoong Diyos. Sambahin ang mga pangalan ng Diyos. Sambitin, awitin ang mga pangalan ng Diyos. Ang pangalan ng Diyos at siya ay walang pinagkaiba. Makapangyarihan ng Panginoong Diyos, makapangyarihan din ang kanyang mga pangalan. Kapangyarihan na kailangan natin upang mahugasan, upang malinisan, matanggal ang nagbabalot sa ating puso, sa ating consciousness, yung dumi na na-accumulate natin dahil sa ating contact sa materialistic society. Para maalis yung dumi ng puso natin, ay kailangan nating kantahin, humingi ng tulong sa mga pangalan ng Diyos. Our help is in the name of the Lord. Okay? So, i-practice po natin ang pag-awit, pagsambit ng mga banal na pangalan ng Diyos. Dahil ito rin ay tinuturo ni Jesus Christ. Sa ganitong paraan, maiiwanan na natin ang ating material attachment dito sa mundong ito at makakauwi na tayo sa kaharian ng Panginoong Diyos. Maraming salamat.
Jesus Christo. Jaya Jaya 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 Jesus Christo. Jaya
Jaya.